Ito nga mga kababayan, may pasabog si Madam Maharlika patungkol sa ginagawang panggigipit ni Liza Marcos at Martin Romualdez sa mga mainstream media. Ayon kay Madam Maharlika, ayaw ni Liza at Tambaloslos na binibigyan papuri at magandang balita itong mga Duterte. Dahil pag ginawa ito ng mga media, patatawag ito sa Kongreso gaya ng ginawa nila sa SMNI. Ayon kay Maharlika, panagigipit ito ni Tambaloslos sa mga mamahayag. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So napag-alaman natin na sinisindak ni Tambaloslos ang mga mainstream media na wag mag-interview or wag i-promote or basta wag i-entertain ang mga Duterte. Not only supporters, but yung mga, let's say, for example, yung lawyers or kung sino man na associated kay Duterte o kay Inday Sara. Or else, sisindakin nila or tatakutin nila ang network para katulad ng gagawin nila o ginawa nila sa SMNI. So yan po ang bagong mandato nila, actually. Bagong instruction ng buwaka ng inang Liza Ahas, Tambaloslos, at si Kuting, si Kuting sunod-sunuran naman yan, walang magawa yan. Isa lang scarecrow, isang puppet actually, isang kuting nga kuting meow. So talagang ang nangangamay ngayon, when I say nangangamay, ang may utos talaga ng lahat ng ito na panggigipit din sa mga mainstream media ay itong bruhang impactang Ahas. At syempre sa pakikipagsabuatan ng Tambaloslos, nakita nyo naman, di ba? Na nasa Japan sila. Actually, nasa Japan pa sila ngayon kung saan naglawaldas ng pera. Okay? Nagwawaldas ng pera mga Gina Yupak. Alright? Nakita nyo naman kung paano magprotesta ang ating mga kababayan dyan, ang ating mga palangga, para ipakita kay Tambaloslos at kay Kuting, di ba, na sinusuportahan nila si Inday Sara. At it's like saying na unit team, di ba? Unit team. Sabi nila, pangako nila unit team, pero mismo ang gobyernong ito ang tumatarantado sa kanilang ka-unit team. Kasi wala naman talagang unit team. Yun yung totoo. So ngayon, mga kababayan, okay, dali lang palangga. At hinahanap ko tong kaletsyan ni Kuting. So ngayon, nandiyan sila sa Japan, di ba? Para sa mga drama kunyari ni Kuting na siya ay umalis para sa world peace, di ba? Parang beauty queen lang ang mga dramatization niya, di ba? Para sa commemoration, okay, ng celebration ng ika-50th year anniversary ng Asian-Japan Friendship and Cooperation, di ba? So anyway, itong mga dramatization nila, actually magandang pakinggan, but kung pag-uusapan natin yung mga pangako ni Kuting at mga sinasabi niya, kaya siya umaalis, kaya siya kailangan pumunta sa Japan at magliwaliw na naman ng hinayupak na ito kasama si Tambaloslos, ay para i-promote ang peace, economic development, community building for the past 50 years daw. Pero ang totoo, sa mismong sariling bayan niya ay walang peace. Dahil ang mga tao ay gutom. At walang peace dahil mismo dyan, walang economic development. Dahil mismo sila ay pamilya ng smuggler. Okay, let's talk about peace muna. So isa sa mga reason ni Kuting, ni Tambaloslos at ni buwaka ng Gininang Liza Ahas, kaya sila nasa Japan ngayon para i-maintain, okay, panatilihin ang kapayapaan sa pamamagitan ng Japan, ng Pilipinas, at sa kabuong Asia o world peace, di ba? Ganoon naman drama lagi. Then, panatilihin o magkaroon ng pagpapalitan ng kuro-kuro, parang ganoon, na para magkaroon ng economic development within Asia and syempre kasama ang Pilipinas. Economic development, paano magkakaroon ng pag-develop ng ekonomiya kung ikaw mismo, kung ang presidenteng Kuting mismo, ang buwaka ng ina, smuggler. Kasama ang kanyang asawa, buong pamilya nila, smuggler, mga palangga.
Kasabwat itong si Michael Matt. Dito na naman tayo papasok dahil sinabi niya dito. Kaya siya umalis, papuntang Japan dahil sa Economic Development Eklabush and Community Building. Wow, buha ka nang inakala mo totoo. Paano magkakaroon ng community building? Mismo si Inday Sara, na binudol ninyo at ang mga Pilipino binababoy ninyo dahil ito, dito ako papasok mga palangga. Papasok tayo dito sa ating pamagat na sinisindak ang mainstream media. So, yung ginagawa ni Tambaluslos, lahat ng ma-associate kay Inday Sara, whether you are, kung sino ka man, or mainstream ka na parang medyo, sinasaydan mo si Inday Sara, ay tatakutin o sisindakin ni Tambaluslos na tatanggalan ng prangkisa ang kanilang network. Ang datingan, parang ganito ang panakot, na parang, sige, gusto nyo ma-SMNI? So, ang ginagawa nga, actually kasama si, Sas Rogando, si Sas na, kung hindi ako nagkakamali, in-interview si Sas ng One News. Dito ba si Sas? Mamaya magkasama pala kami sa isang first time ever na magkasama kami tatlo nila Roy for kuro-kuro lang. Not really interview, chika-chika, boom-boom lang. Abangan nyo. So anyway, going back, mga palangga, so inutusan, ayon sa ating puting ahas na taga-mainstream media din, mga palangga, na sabi niya, Miss Maharlika, nakakatakot na dito sa Pilipinas. Actually, sabi niya, walang magawa yung ibang mga mainstream media. Kasi silent martial law nga, tinatakot yung mga network dito. Let's say, for example, itong si Sas na in-interview ng, tama ba? One American News tuloy. One News. Di ba? Pinipilit, kinakausap yan ng mga demonito, not demonito, yung mga jutang genimes na tao ni Tambaluslos para i-delete yung mga previous videos dyan sa kung saan man in-interview si Sas. Tama ba? Correct me if I'm wrong, mga palangga. Baby girl, are you here? So anyway, isa sa utos ni Lisa at ni Tambaluslos na wag papormahin si Sara at si Pangulong Duterte. Well, definitely si Sara kasi si Pangulong Duterte is former president na. But since ipinagtatanggol, syempre ni Pangulong Duterte yung ginagawang pangbubudol ni Marcos Kuting Jr. at ito mga hinayupak na pamilyang ito, dapat bilang isang ama, ipagtatanggol mo dahil sobra ang ginagawa ni Tambaluslos sa ngalan ng kanyang ambisyon for 2028 at sa ambisyon ni Lisa Ahas Araneta Marcos, sa ambisyon niyang maging presidente ang kanyang anak for 2034. Kaya naman walang humpay ang pagnanakaw nila, ang pagta-transport nila ng pera ng Pilipino. Okay, dahil sa kanilang ambisyon. Hindi pa sila nakontento doon sa perang dinonate sa kanilang mga negosyante noong time ng eleksyon, pero talagang gusto nilang sairin ang pera ninyo. So sabi ng mga network, ng puting ahas pala natin, itong mga network agency na ito, mga mainstream media, wala silang magawa sa ngayon kasi kapag sila, kunyari, meron silang in-interview o inulat na something na hindi magustuhan ni Tambaluslos o ni Lisa, ay hahanapan sila ng butas. Kayong mga network, mainstream media network, hanggang mapapasikil ba kayo, magpapasakal ba kayo sa mga hinayupak na ito na wala kayong laya? Akala ko ba malayang pamamahayag? Ngayon natatakot kayo dahil bubusisiin kayo ng congressman, ng mga kadyutahan dyan sa Congress. Papayag ba kayong ganitong klasing bansa ang ginagalawan ninyo? Manataas kayong tao, matatalino kayo, mga abogado kayo. Kung hindi lang negosyo ang iniisip nyo, but for sure, first come in your mind to protect your business. Diba? Ganun naman talaga. But again, ito po yung kailangan yung malaman. Mga kababayan, ito na ang ni Lisa Smugs at ni Tambaluslos, talagang punteryahin ang mga network, okay, mga news network para hindi daw matulad sa SMNI. Sinabi ko na po ito sa inyo bago pa nila ginipit si Ka Eric, si SMNI, si Dr. Lorraine Badoy, ay nagkaroon na tayo ng vlog about it, di ba? Tungkol sa Operation Itutumba. Balikan nyo yun, Operation Itutumba. Nahahanapan nila ng bawat butas itong mga network na ito para isa lang dyan sa
sa House of Representatives, which is yun yung ginawa nila sa SMNI. By the way, okay, dapat yung malaman, nung nag-break sila, di ba, ng kanilang sesyon at babalik sila sa January 21, binigyan ng mga bonus, Christmas bonus. Galing sa pera ninyo, ito mga buwaka ng ina ng mga kongresista na hindi mahal ang bayan, kundi mahal ang kanilang interes, mahal ang kanilang sarili para mangamkam. So yan ang katotohanan, mga kababayan. Di ba? Dinipit nila, dinitinin nila si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine ng illegal, di ba? Kaya nga natakot sila, nasindak sila, kaya pinakawalan nila yan eh. Tapos ang palabas sila pa ngayon ay mga mabubuting tao kasi for humanitarian reason, chuchu bells, eklabush. So ang gusto nilang gawin, gipitin ang mga network, ito yung mga mainstream media, at kapag hindi sumunod sa kanilang terms, ay isasalang nila dyan at papahiyain nila at gagawa nila ng mga kwentong kotsero. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.